Diyos gampanan ng tao. Wala po siyang kasalanan, pero sumalang rin po siya doon sa pagbabautismo. Pinipigilan pa nga po siya ni Juan eh. Sabi niya, dapat ikaw ang nagbabautismo sa akin at hindi ako ang nagbabautismo sa iyo. Pero ginampanan po ng ating Panginoong Kristo ito at ipinaliwanag ng ating Panginoong Kristo kung bakit niya ginagawa ito. Wala po siyang kasalanan. Hindi po siya required para mabautismohan sapagkat ang dapat bautismohan yung pong nakagawa ng kasalanan. Pero ang ating Panginoong Kristo po bilang Diyos na nagkatawang tao at nabuhay bilang tao, tungkulin niyang sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. So, itong ginawa niya ay example for us to follow. Kaya nga ang sabi niya kay Juan, pahintulutan mo na ako'y bautismohan sapagat ito'y pagganap sa buong kalooban ng Diyos. At yung pong matapos na siya po ay mabautismohan, no, nung bumaba yung Espiritu Santo sa kanya, bigla po siyang inagaw ng Espiritu Santo at dinala po siya sa ilang. At doon, ang layunin kung bakit po siya dinala sa ilang, upang siya po ay tuksuhin ng manunukso. Subukin siya ng manunukso ng 40 days and 40 nights. At dito po sa 40 days and 40 nights, wala po siyang kain-kain. 40 days without food intake. 40 days without water. 40 days in fasting. At yan po ay mahirap para sa ating gawin yan. At maaring, hindi ko alam kung tama ako, wala pa ni isa sa atin ay nakikinig sa akin ngayon na nakaganap at sumubok nitong 40 days and 40 nights fasting. Pero hindi po ito ang titignan po natin dito. Titignan po natin dito yung unang tukso na ginawa, yung unang pagsubok na ginawa ng manunubok sa ating Panginoon Kristo. Sapagat itong unang pagsubok na ito may kinalaman po sa ating pagkatao, sa ating pamumuhay, dito po sa mundong ito. Sapagat ito po ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Natatandaan niyo po ba nung after 40 days and 40 nights, siya po ay nagutom. At sa kanyang pagkakagutom, sinamantala ng Diablo. Sinamantala ng Diablo na siya ay subukin na may kinalaman sa kanyang physical na buhay. Ang sabi ng Diablo, gutom ka na. Gawin mong tinapay yung bato. Natural sa ating pagkatao, kung gutom tayo, susunod tayo sa kanya. Kung natatandaan nyo si Esau, nagutom lang nang hindi naman nag-fasting ng 40 days and 40 nights, ibinenta yung kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. Di lalong-lalo na iniisip ng Diablo na ang taong itong si Jesus ay malilinlang niya at matutukso niya sapagkat ito ay 40 days and 40 nights na hindi kumakain. Operan mo lang ng isang biscuit, siguradong susunggab. Pero napakahalaga, mga kapatid, napakahalaga ng sagot na ito ng ating Panginoong Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin.
Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo nung siya ay sabihan ng diablo na, "Here's the stone, turn this into bread." Ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lang ako marunong maglagay sa screen. Ano po? So, buksan niyo po ang inyong mga Bible na at tignan po ninyo itong nakasulat na ito. Ang sabi po doon sa Matthew chapter 4 verse 4, babasahin ko na po sa NIV, ganito po ang ating mababasa. Jesus answered, "It is written." At tunay naman pong nakasulat po yan. Na? At ang sabi niya, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Napapansin po ninyo yung sagot ng ating Panginoong Kristo, madalas ito tinatalunan na lang natin eh. Madalas hindi natin hinahalungkat maigi kung ano ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoong Kristo na mapapakinabangan natin sa ating buhay. Pansinin po natin, dalawang buhay po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito. Yung buhay na susustentuhan mo ng ng tinapay. Yung buhay na para ikaw ay manatiling buhay, pakakainin mo siya ng physical food. Okay? Tinapay, isda, manok, chicken, no? Sa Jollibee, order ka para masustentuhan, masustain yung buhay na ito. At ang buhay na ito yung tinatawag nating physical life. Physical life. Pero ang sagot ng ating Panginoong Kristo, hindi. No? Ang sabi niya, man shall not live by bread alone. Ang sabi niya, but on every word that comes from the mouth of God. Ito pong sinabi ng ating Panginoong Kristo, no, ito po ay, ang estilo po nito ay ellipsis. Ano po yung ellipsis? Ang ellipsis po, yung nag-uumit ka ng word o grupo ng mga word sa writing mo o sa speech mo na hindi na kailangan talaga. Pero bagamat ito'y inalis mo, maintindihan, no, sapagkat yung pagkakasalita mo ay ayon sa context, sinasuggest nito. At itong sinabi ng ating Panginoong Kristo, yung ellipsis, alam niyo po yung ellipsis na not and but, tinuro po sa amin yan ni Brother Jim Patterbo, nung kami po ay nag-aaral pa sama-sama, siya po yung aming teacher. Ito pong isa ito sa paraan ng pag-i-interpret sa Bible. At kung hindi mo alam yung ellipsis na mga ginagawa dito sa Biblia, hindi mo maintindihan. At itong sinabi ng ating Panginoong Kristo to, na man shall not live live by bread alone, but also on every word that comes from the mouth of God. So ito yung ellipsis, yung not but. Yung not but ay not only but also. Kung natatandaan nyo ang ating apostol na si Pablo, nagsabi rin siya na hindi siya sinugo upang magbautismo kundi ipangaral ng ebanghelyo. Ito rin po ay nasa form ng ellipsis. Hindi niya po sinasabi na hindi siya inutosang magbautismo, kundi ang sinasabi niya, mas importante ipangaral muna ang ebanghelyo sapagkat sa pangaral ng ebanghelyo, ang tao ay mababautismohan. And sinabi niya doon, hindi lamang ako sinugo upang magbautismo, kundi mangaral din ng ebanghelyo. So, yung not but. No? At dito, yun rin po ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Hindi niya isinasantabi yung physical life
sa pagsasabi niya na kinakailangan na mabuhay ang tao sa sa mga salita ng Diyos. Dalawang buhay po itong gustong bigyang pansin ng ating Panginoong Kristo na dapat nating intindihin sa buhay natin. Kung natatandaan niyo doon po sa pagkakalikha ng Diyos sa tao. Alam natin yun. Sabi niya, let us make man in our image, in our likeness. Na po. No? Pero nung in-illustrate po ito sa chapter 2 po ng Genesis, kung paano talaga na yung aktual na paggawa ng Diyos sa tao, ang sabi po sa verse 7 ay ganito. And Jehovah, God, formed man of the dust of the ground. So kumuha siya ng alabok at hinubog niya po. And breathed into his nostril the breath of life. So makikita natin yung content po ng man ng kanyang gagawin. Meron pong dust, meron pong alabok, meron pong lupa, katawang lupa, physical na katawan. At pagkatapos po niyang iporma yung katawang lupa, hiningahan niya po ng hininga ng buhay. At yun naman po yung pagbibigay niya ng espiritu sa tao. Kaya yung tao po kanyang nilikha, tinawag na sabi doon, and man became a living soul. So makikita natin, kaya buhay yung kaluluwa sapagkat meron siyang dalawang buhay. Meron siyang buhay espiritual at meron siyang buhay na pisikal. Yung buhay na pisikal para dito po sa earth, manatili tayong buhay dito sa earth, kailangan manatili tayong physical na buhay. At hindi naman natin dapat yung kalilimutan. At katunayan nga, miski hindi sa atin iunutos to, ito yung lagi nating ginagampanan. Buhayin yung ating physical na pamumuhay. Kaya nga yung mga magnanakaw, natututo magnakaw dahil sa kanilang gutom, ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang mamatay sa physical na kamatayan. Pero ang problema po, nung ating pagiging concern sa physical, hindi po tayo nagiging concern sa sa spiritual. At yun po yung nagiging problema ng bawat isang tao sa kanyang sa kanyang pamumuhay. Dapat malaman po natin, mga kapatid, ang pagkakalikha sa atin ng Diyos bilang living soul, meron po tayong inner man, yun po yung spirit, at meron tayong outer man. Ito po yung flesh. Pero pag humarap po tayo sa salamin, ang nakikita lang po natin yung ating flesh. At dahil yun lamang po ang ating nakikita sa salamin, yun lamang po ang napagtutuunan natin ng pansin. Pero sabi ni Apostol Pablo, tunay ngang meron tayong pagkataong loob at meron tayong pagkataong labas. At yun ang mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Wherefore, we faint not, but though our outward man is decaying, yet our inward man is renewed day by day. So nagpapasalamat si Apostol Pablo sapagkat bagamat humihina yung pisikal, lumalakas naman at nagbabago araw-araw yung yung inward man. Nakuha natin yan. So makikita natin, alam ni Apostol Pablo na tayo
bilang living soul, meron tayong inward man at meron tayong outward man. Alam ni Apostol Pablo na kung dapat maging concern tayo pareho at dapat mas higit nating maging concern kung maaari doon po sa inward man, doon po sa spiritual. Si Job din po sa Old Testament, alam ito na ang sangkap ng tao, meron siyang sangkap na spirit at meron siyang sangkap na flesh. At alam niya rin kung saan mapupunta kapag ang ating kaluluwa ay namatay physical. Alam niya rin kung saan mapupunta yung physical. At alam niya rin kung ang ating kaluluwa ay mamamatay na spiritual, kung saan mapupunta yung yung spirit. At yan ay sinabi niya doon sa Ecclesiastes. Na si Job po ay isa ring preacher, kaya nga sumulat po siya ng Ecclesiastes sapagkat ibig sabihin po ng preacher. No, at dito po ay tinuturuan niya ang tao na kahit habang bata ka pa ay maglingkod ka sa Panginoon, sapagkat kung mamatay ka, hindi ka naglilingkod, ay kawawa ka. At doon sa bandang huli ng kanyang sinabi, ang sabi niya po doon, kung mamamatay ang tao, sabi niya, the dust return to the ground. Bakit? Doon siya galing at ito yung physical, ito yung flesh. Yung flesh natin, kapag humiwalay na ito sa kaluluwa natin, patay tayo physical. At yung ating pong katawan ay mauuwi lang sa alabok. Yun po yung inililibing natin. Pero yung ating kaluluwa, kapag ito ay nahiwalay din sa ating soul, ang tawag naman po dito ay spiritual death. At talagang nahihiwalay po yan. Sinabi nga yan sa Hebrew ang salita ng Diyos ay mabisa makapaghihiwalay sa kaluluwa at sa espiritu. At talagang nahiwalay sapagkat kung ikaw ay spiritually dead na, ang kaluluwa mo hihiwalay sa iyong espiritu at ang iyong espiritu ay pupunta na doon sa pinanggalingan niya. Kung natatandaan nyo nung pinorm po sa dust, yung man, saan ang galing espiritu? Inihinga ng Diyos sa nostril ng kanyang pinorm na tao. Sa mga tuwid, ang espiritu po ay galing sa Diyos. At kung mamamatay ang tao spiritually, babalik lang po ang espiritu doon po sa sa pinanggalingan niya, sa Diyos. Kaya nga sabi ni Job, and the dust ni Solomon, and the dust returned to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So makita natin, kung di natin pakakainin ang ating mga pisikal na pangangatawan, mamamatay ito. Mauuwi lang po ito sa Mauuwi lang po ito sa lupa. Kung hindi rin natin po papansinin at pag-uukulan at pakakainin ang ating espiritu, mamamatay rin ito. At pupunta po ang ating espiritu sa kanyang pinanggalingan. So, doon po sa sinabi ng ating Panginoong Kristo kanina na binasa natin, hindi niya sinabi pabayaan na ang pisikal at intindihin yung espiritu. Hindi niya rin sinabi na pabayaan ang espiritu at ang intindihin na lang natin ang pisikal. Ang sinabi niya, not only but also. Na kung pakakainin natin ang tinapay ang pisikal, pakainin din natin
ng mga salita ng Diyos ang ating espiritu. Dapat manatili silang parehong intact sa ating sa ating kaluluwa, sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Huwag nating pababayaan ang ating physical life, at huwag rin naman nating pababayaan ang ating, lalong-lalo na huwag nating pababayaan ang ating spiritual life. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung darating ang ating Panginoong Kristo, sana manatiling buo. Wala siyang inisang tabi. Ang sabi niya po ay ganito, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, nung siya nangangaral sa coming of Jesus, ang sabi niya po sa 23, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, kung meron kayong Bible, basahin po ninyo. Ang sabi po ay ganito, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole, buo po ito, buo. May your whole spirit, soul, and body. May your spirit, soul, and flesh, buo, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po ay ganitong ating mababasa. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ganito po ating mababasa. At pakabaniling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Pag sinabing ingatang buo, hindi pagdating ng ating Panginoong Kristo, sana abutan na hindi tayo physical dead, o hindi tayo, lalong-lalo na hindi tayo abutan na spiritual dead. Gusto niya buo, gusto niya intact, magkasama pa rin sa pagdating ng ating Panginoong Kristo ang ating katawan, ang ating espiritu, kasama pa rin ng ating pagkatao, ng ating kaluluwa. Buo pa rin. Kaya hindi pinababayaan. So, hindi natin dapat pabayaan ang ating pisikal. Hindi lamang tayo dapat nabubuhay sa pisikal. Sabi nga, at hindi rin naman dapat nating pabayaan yung ating spiritual na pamumuhay. Pero ito nga ang aking obserbasyon, mas madalas na pinapansin natin na po yung ating physical at napapabayaan po natin yung ating spiritual. Muli natin basahin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 4 verse 4, at ganito ang ating mapabasa. Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the word of God. Akala niya yan, hindi lamang po puro pisikal. Kung pinapakain mo yung iyong pisikal na buhay ng mga pisikal na pagkain, pakainin mo rin yung espiritu mo ng mga espiritual na pagkain. Yun po yung salita ng Diyos, yung mga kautusan ng Diyos, yung aral ng Diyos na ini-intake, dinadigest upang ito ay masalamin sa iyong pamumuhay. The more you take the Word of God, the more you digest, the more you the Word of God, the more your spirit grows.
Tulad rin yan ng katawan. The more you take nutrition to your physical body, the more it become healthy and the more it will grow. Ngayon, ang tanong natin, tuwing kailan mo pinakakain ang iyong physical na katawan? Pinakakain mo siya pagising mo sa umaga, na bine-break mo yung iyong pag-aayuno. Nagbe-break fast ka. Yung fasting mo the whole night, pupunuin mo sa umaga. Kakain ka ng almusal. Tapos kakain ka ng tanghalian. Tapos kakain ka ng panggabi. Ilang beses mong pinakain ang iyong physical na pangangatawan? Ilang beses mong pinakain ang iyong physical na buhay? 3. Yung iba nga merong in between pa eh. Kumain na ng umagahan sa alas 6, pagdating ng alas 10, meron pang merienda. Kakain uli ng tanghalian, pagdating ng alas 3, meron uling merienda. Kakain po ng gabi at bago matulog, meron pang midnight snack. Ilang beses mong pinakain ang iyong physical na buhay? 6. Ang tanong natin ngayon, ilang beses mo pinakain sa araw-araw ang iyong spiritual life? Ang iyong espiritu. Kailan mo siya pinakain ng salita ng Diyos? Kailan mo binuksan ang iyong Biblia? Nakuha po natin yon. Kung 6 na beses kang kumakain para sa physical mo, ang balance po niyan, dapat 6 na beses ka rin nagpapakain ng iyong espiritu ng mga salita ng Diyos. Kung 6 po yun sa 30 minutes, ang bawat isa, ilang oras po yun? 3 oras. Ilang oras ka nagbasa ng Biblia? Ilang oras mong pinuno? Ilang oras mong binusog ang iyong espiritu upang mabuhay ito tulad ng pagkabuhay ng iyong pisikal na pangangatawan? Dapat po balanced diet. Dapat po kung paano po natin pinakakain ang ating katawan, pakainin din natin ang ating mga espiritu. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, nabubuhay rin ang tao sa mga salita nang gagaling sa bibig ng Diyos. Sana po sa maikling panahon ng ating pag-aaral, nahimok po kayo na sana po kung concern kayo sa iyong physical na pamumuhay, maging concern din tayo sa ating spiritual na pamumuhay upang tayo po ay lumago at manatili itong buo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa paghiram po ninyo ng inyong mga tenga upang ito'y mapakinggan. At sana po ay nabusog po ang inyong mga kaluluwa.